Samantala, para naman sa ating good news, inaasahang tataas ang export ng Pilipinas hatid ng pagbangon ng ekonomiya ng Amerika. Para sa detalye, balita mo kami, George Bandola. Sa paglakas ng ekonomiya ng Amerika, umaasa ang Philippine Exporters Confederation na manumbalik ang sigla ng industriya nito sa Amerika at Europa. Ayon sa PhilExport, dati-rati nasa 34% ng total export ng Pilipinas ay sa Amerika na pupunta. Mula sa mga electronic products, furniture at wood crafts at iba pang agriculture products. Alam naman natin that the US and the EU are our two main markets. So pag nag-recover yan, talagang maganda sa export yan because right now, pinik up lang, kaya tayo medyo hindi masyado nalubog. Lumakas yung ating trade with Asia, especially China, no? Pero ngayon, nagwi-weaken na uli yung growth rate doon. Subalit kung magiging masiglang export dahil sa paglakas ng dolyar, inaasahang hihina din ang halaga ng piso. Pero pagtatanggol ni Ortiz Luis, huwag naman daw masamay nito ng ibang sektor. Dahil bukod sa mga exporters, halos karamihan ng mga Filipino ang umaasa sa remittances. Ang OFW natin sa labas ng bayan niya nasa 12 million. No? Ang mga exporters natin in allied industries nasa 4 million. Huwag na natin isama yung mga tourism, yun na lang dalawa na yun. 16 million yun. I-multiply mo sa normal multiplication na family of 5. So 80 million yun. Out of a population of 100 million, 80 now are depending on dollars, on dollar earning. That is why mapapansin mo, driven tayo ng consumer spending dito dahil sa mga OFW. Sa paglakas ng dolyar, dapat daw na pagtuunan ng pamahalaan ng mga pulisya magpapalakas ng competitiveness ng mga produktong Pinoy ngayon nalalapit na ang ASEAN integration sa susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.